Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, maraming salamat po, Ama. Nasapit po naming mapayapa ang kaarawan ng aming pagpapasalamat bilang paggunita namin sa kaarawan ng iyong banal na iglesia. Di namin kailanman malilimot ang magpasalamat sa iyo, Ama. Kung meron kang mga lingkod mo na dating ginagawa ang ganitong pagpapasalamat at ngayon ay tumigil dahil sa nakitang mga pangyayari sa loob ng iyong banal na iglesia. Ngunit kami, Ama, hindi namin ititigil ang pagpapasalamat sapagkat sa aming kalagayan ngayon ay lalo naming nakita ang kapangyarihan mo sa buhay namin. Lalo mo kaming binatbat ng mga patotoo na ikaw ang aming Diyos na laging lumilingap sa amin. Itinakwil man kami ng maraming mga kapatid dahil sa aming paninindigan sa katwiran. Ngunit ikaw na aming Diyos, hindi mo kami itinakwil. Ikaw ang dumampot sa amin. Ikaw ang nagaruga sa amin. Inalalayan mo kami. Itinaguyod mo kami. At hanggang ngayon narito pa rin kami. Matatag ang pananampalataya. Patuloy na nagsisikap na maitaguyod ang mga paglilingkod sa iyo. Na sa kabila ng higpit na pag-uusig, patuloy na sinisikap na sundin ang iyong mga kalooban. Ama, sapat ito. Matibay na katunayan. Kapiling ka namin. At kailanman ay hindi mo kami iniwan. Iniwan man kami ng maraming mga kapatid. Ngunit Ama, ikaw ang yumakap sa amin. Minahal mo kami. Pinatunayan mo sa amin sa maraming pagkakataon sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na hindi marunong magsalusira sa iyong mga pangako. Paano namin ititigil ang paglilingkod sa iyo? Paano namin ititigil ang magpasalamat sa iyo? Ama, hindi kami uurong. Hindi kami tatalikod. Ano man ang mangyari sa aming buhay, kasama ka namin araw-araw. Ama, hindi kami magsasaksi sa iyo. Ikaw lamang ang aming paglilingkuran. Ikaw lamang ang aming susundin. Salamat ng marami, Ama.
Hindi sapat ang mga salita para na kami sumanaw ng utang na loob sa hindi mabilang na mga ginawa mong kabutihan. Masdan mo na lang ang laman ng aming mga puso. Kung gaano pang paghahangad namin, napasalamatan ka aming Ama. Tanggapin mo kaming lahat. Tanggapin mong lahat ng sumasamba sa iyo ngayon at nagpapasalamat. Wala kang itatakwil sa amin. Tanggapin mo aming Ama ang aming mga pagpupuri. Patawarin mo na kami sa lahat ng aming mga sala. Maawa ka, Ama. Lingapin mo kaming lahat. Ilapag mo ang iyong kapangyarihan sa bawat dakong kinaroroonan ng mga anak mong nagpapasalamat sa iyo. Panginoong Yesus, salamat din po ng marami. Salamat, Panginoon, hindi ka namin malilimot. Ikaw ang dahilan, kaya ang Ama, hindi kami iniwan. Sapagkat ikaw ang nakikita niya. Lagi mo kaming sinasagot sa aming mga pagkukulang at mga pagkakamali. Ikaw ang umaharap sa Ama para sa aming kapatawaran. Pagsagaan mo na kami, Panginoong Yesus, at maawa ka po. Lahat ng mga hinirang mong naririto, basbasan at pagpalain mo ng kalakasang aming kailangan. Muli mo kaming ipamagitan sa Ama at paawa kang mamalagi sa amin. Ama, muli kaming mag-aaral ng iyong mga salita. Maawa ka pong pakigayak muli ang aming mga puso't kaisipan. Tulungan mo po na lagi kaming maging mananampalataya at maging tagatupad ng iyong mga salita. Pamalagiin mo po kaming matibay na nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Mamalagi po kaming lahat sa daan ng kaligtasan. Magalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Mga mahal na kapatid, bukas po, Hulyo 27, ay sasapit ang ika-112 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo sa mga huling araw. Bilang paggunita, ay nagsasagawa po tayo ngayon ng pagsambag pagpapasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat po tayo hindi lamang dahil tinawag tayo ng Diyos sa Iglesia at bunga nito ay nagkaroon tayo ng karapatan sa paglilingkod sa Kanya at matibay na pag-asa sa kaligtasan. Nagpapasalamat din po tayo bilang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo na hanggang ngayon ay nakapaninindigang matatag sa kabila po ng mahigpit na pag-uusig at mabibigat na mga pagsubok na ating pinagdaraanan hanggang ngayon. Kinikilala po natin na ang lahat ng ito ay dahil sa hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Ito po ang katunayan na mamalagi ang ating kaugnayan sa Kanya at sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit hindi pa po tapos ang paglalakbay. Marami pa tayong haharaping mga pagsubok. Papabigat na mga pagsubok ng ating pananampalataya habang nalalapit
ang araw ng paghuhukom. Paano po mamamalagi ang pagtulong at pangangalaga ng Diyos sa atin? Paano po matitiyak ng bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo na pinakikinabangan niya ang pagkahirang sa Kanya ng Diyos? Sa Jeremias 7:23, ang sabi ng Biblia, subalit inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan. At ako naman ang kanilang magiging Diyos. Sinabi kong mabuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at magiging maayos ang kanilang buhay. Ang binasa ko po ay kondisyong ibinigay ng Diyos sa Israel na unang bayan niya para mamalagi sa kanila ang Diyos. Ano po ang kondisyon ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan. Ako naman ang kanilang magiging Diyos. Ano pa? Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at magiging maayos ang kanilang buhay. Mga mahal na kapatid, sino po ba ang bayan ng Diyos sa mga huling araw? Hindi po natin pinag-aalinlanganan ng katotohanan itinuturo ng Biblia na ang Iglesia ni Cristo na naging bunga ng gawain ni kapatid na Felix Manalo ang siyang bayan ng Diyos. Kaya ano rin po ang inaasahan ng Diyos sa atin ngayon para pakinabangan din po natin ang ating kahalalan na tayo ay mabuhay ng ayon din sa kanyang mga kautusan. Sa mga kapatid, tiyak po na makikinabang ang mga lingkod niyan, ang mga lingkod ng Diyos sa kanyang mga pagpapala kung mamumuhay sila ng ayon sa ipinag-uutos ng Diyos. Opo, napakahirap ng ating abang kalagayan sa kasalukuyan. Napakabigat ng mga pagsubok na ating binabaka araw-araw. Subalit, bakit po? Mahalagang magpatuloy tayo sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos sa kabila ng maraming sakripisyo at mga tiisin. Meron bang pangako ang Diyos sa mga taong kabilang sa kanyang bayan? Sa unang Samuel 12:22, meron po. Ang sabi ng Biblia, hindi kayo pababayaan ng Panginoon sapagkat iyon ang kanyang pangako. Kayo'y pinili niya bilang kanyang bayan. Sana po, panaligan nating lubos ang pangako ito ng Diyos. Napakabigat man ng mga pinagdaraanan nating mga pagsubok ngayon, gayon man ay nangako naman ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Meron ba tayong hindi makakaya kung ang Diyos ang ating kasama at hindi magpapabaya sa atin? Lahat kayang-kaya natin eh. Meron bang makagagalaw sa ating anumang kasamaan o panganib kung ang Diyos ang nangangalaga sa atin? Wala. Ano lamang po ang kondisyon ng Diyos na dapat nating gawin para matupad sa atin ang kanyang pangako na hindi niya tayo pababayaan. Balikan natin ang unang Samuel 12:22, ituloy natin sa 24 sa dating salin. Sapagkat hindi pababayaan ng Panginoon ang kanyang bayan dahil sa kanyang dakilang pangalan. Sapagkat kinalulugdan ng Panginoon na gawin kayong bayan niya. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dili-dilihin nga ninyo kung gaano dakilang mga bagay ang kanyang ginawa sa inyo. Mga kapatid, hindi tayo maaring magbalat kayo sa paglilingkod sa Diyos. Nasatarok niya kahit ang pinakamalalim na dako ng ating puso. Ang sabi ng Biblia, matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Kapag anong uring paglilingkod ang gusto ng Diyos? Totoo, sa puso na paglilingkod.
Paano po makikilala ang tao ng Diyos na naglilingkod sa Kanya sa katotohanan ng buong puso? Sa 24, mula po sa salita ng Diyos, ay sabi ng Biblia, maglingkod sa Kanya ng tapat at buong puso. Ito po ang dapat suriin natin ngayon. Yayamang narito po tayo para magpasalamat sa Diyos bilang paggunita sa kaarawan ng Iglesia. Tayo po ba ay kabilang sa mga lingkod niyang naglilingkod sa Kanya ng tapat at buong puso? Sino ba yung tapat? Ang Diyos ba ang ating binibigyang lugod at kasiyahan sa ating buhay? Mga kapatid, magbalik tanaw tayo sandali sa mga lumipas na panahon, kung paano tayo nanindigan sa katwiran sa harap ng mga pag-uusig sa atin, mga pang-aapit, mga panggigipit ng mga kapatid na dati nating kasama sa mga pagtupad dahil mas pinili nating sundin ang Diyos kaysa pailalim sa kanilang mga kasinungalingan at katiwalian. Itiniwalag nila ang marami sa atin dahil hindi sila ang ating binibigyang kasiyahan. Sino ba ang pinaglilingkuran natin na dapat nating bigyang kasiyahan? Hindi po ba ang Diyos? Kaya ang Diyos ang dapat natin bigyan ng kaluguran sa ating buhay. Yan ang ating ginagawa. Ano man ang sabihin nila dapat sa atin, ano mang mga paninira ang ibaton nila sa atin, hindi natin alintana. Ano mahalaga sa atin? Mabigyan natin ng kasiyahan ng Diyos. Anong mahalaga sa atin? Ang Diyos ang nalulugod sa atin. Mga magulang, huwag ninyong iwaksi ang matatag na paninindigan ito. Sa halip, hawakan natin mahigpit ang determinasyong ito. Isalin natin ito sa ating mga anak at sa mga anak ng ating mga anak. Mga anak na nakikinig po ngayon, anuman ang inyong edad, tandaan ninyong ang Diyos lamang ang ating pinaglilingkuran. Kaya naman, dapat na laging maging layunin ninyo sa buhay na bigyang lugod ang Diyos at luwalhatiin siya sa inyong mga buhay sa pamamagitan ng lubusan at walang pasubaling pagsunod sa Kanya. Kaya wag na wag ninyong susuwayin ang mga utos ng Diyos para lamang bigyang kasiyahan ang sinuman. Huwag ninyong sundin ang isang pinuno kapag siya ay mali o pumanig sa masama. Huwag ninyong sundin ang masamang utos kahit sino pa ang nagbigay dito. Huwag na huwag kayong gagawa ng kasamaan kahit pa ito ay ipinagagawa ng mga taong pinagkakautangan nyo ng loob. Bakit po makaswiran lamang? Nasa Diyos tayo maglingkod ng buong katapatan at buong puso. Unang Hari 8:56, sapagkat ang sabi ng Biblia, tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako. Sa lahat niyang mga pangako, wala isa mang nasira. Mga mahal na kapatid, totoong-totoo ito sa kabuuan ng Iglesia. Mula sa pagsisimula ng gawain ng sugo na si kapatid na Felix Manalo hanggang sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eranio Manalo. Kung paanong mabilis na lumaganap sa Pilipinas ang Iglesia ni Cristo sa panahon ng sugo. Sa kabila po ng napakahigpit na pag-uusig sa Kanya noon at sa Iglesia. At sa panahon naman ng kapatid na Eranio Manalo, mabilis na kumalat sa iba't ibang panig ng mundo. Hihiramin ko yung terminong ginamit ng kapatid na Eranio Manalo nung sila'y nabubuhay pa. Kapag kasi sinasabi niya yung paglaganap ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo, ang sabi nila noon, sumambulat sa iba't ibang panig ng mundo. Sa lahat halos ng kontinente ng daigdig, kakalat ang Iglesia ni Cristo.
Tayo po ang mga saksing buhay. Paano tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako? Sa pasubok ito sa mga huling araw. Bakit? Ang sabi ng Diyos sa kanyang pangako, aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking kasunod. Kaya ang iglesia po ay nakarating sa kaluwalhatian bago pa magpahinga ang kapatid na iradyo banal. Ang pangako ba ng Diyos ay sa kabuuan lang ng iglesia? Hindi. Sagos din sa bawat individual na kaanib na tapat na naglilingkod at sumusunod sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Pangakong yan ng Diyos nakaukol na sa mga individual na kaanib sa Iglesia ni Cristo naging bunga ng pangangaral ng sugo na pinatutungkulan naman ng Diyos nang sabihin niyang, aking palalakasin ka, aking tutulungan ka, aking aalalayan ka. Inupad ng Diyos sa ating mga buhay. Pangako niya na gumagawa ng mga himala sa buhay natin na nakita ng ating sariling mga mata. Ito po ang dahilan kung bakit tayo nananatiling malakas at matatag sa kabila ng kakilakilabot sa pag-uusig at matitinding pagsubok sa buhay. Ang ating pagdalo ngayon sa espesyal na okasyong ito ng pagpapasalamat sa Diyos ay matibay na katunayang hindi niya tayo pinibigo. Kailanman ay hindi niya tayo pinabayaan. Tulad ng kanyang ipinangako. Purihin ang Diyos. Napakabuti niya sa atin. Opo, napakahirap ng ating kalagayan sa kasalukuyan. Subalit nagdiriwang ang ating mga puso sa paggunita natin sa kaarawan ng ating kahalalan sapagkat hayag na hayag sa buhay natin ang katuparan ng pangako niya. Hindi niya tayo pamamayaan. Ano po ang panawagan ng Diyos sa atin? Ngayong narito tayo sa pagsamba at nagpapasalamat sa Kanya bilang pagunita natin sa kaarawan ng Kanyang bayan sa mga huling araw. Ano ang iniaalok ng Diyos sa atin ngayon para tayo ay pagpalain? Sa Deuteronomio 11:26 hanggang 27, ang sabi ng Biblia, sa araw na ito, binibigyan ko kayo ng pamimilian, pagpapala o sumpa. Pagpapala kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos. Ano ang mahigpit na tagubilin ng Diyos na wag nating gagawin? Ang sabi ng Biblia, huwag kayong sasamba ni maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Baka sabihin ninyo ang ganito, mga kapatid. Hindi naman sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Opo, subalit literal na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan lamang ba ang tinutukoy ng Biblia na ipinagbabawal ng Diyos? Hindi. Ayon po sa unang Samuel 15:23, ang katigasan ng ulo o hindi pagsunod sa Diyos ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito'y katumbas din ng pagtatakwil o pagtalikod sa Diyos. Sa Colosas 3:5 naman, ang iba't ibang kasamaan, kasiwalian, kasakiman, at iba pang kasalanan ay katumbas na rin ng kasalanang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano-ano po kung gayon ang mga gawa na katumbas ng pagsamba sa Diyos-Diyosan? Una, maling pagtitiwala. Ano ito? Ang paglalagay ng sukdulang pagtitiwala at pag-asa sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa mga pinunong tao, o sa iyong sariling kakayahan. Sa halip na sa Diyos ay itinuturing na idolatria. Ibig sabihin, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang labis na pagpapalugod sa mga pinuno ay idolatria. Ano pa? Kalawa, mga prioridad at makamundong hangarin, earthly desires. Kapag hinayaan mong mangibabaw
ang makamundong kaligayahan, mga relasyon o ambisyon kaysa kalooban ng Diyos. Ang iyong mga hangarin ay nagiging idolo o Diyos-Diyusan. Sa madaling salita, ang idolo o Diyos-Diyusan ayon sa Biblia ay tumutukoy sa kahit anong bagay na pinahalagahan, pinagtitiwalaan at pinaglilingkuran mo ng higit sa Diyos. Ano po ang babala ng Diyos? Kapag nabuhay ang sinumang lingkod niya sa iba't ibang kasamaan at sa mga bagay na ito, nakatumbas ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang sabi po sa talatang 17 o 16 hanggang 17, balik natin sa Deuteronomio. Kapag tinalikuran ninyo ang Panginoon, kapopuotan niya kayo. Isasara niya ang langit at hindi ito pauulanin. Sa mga kapatid, hindi lamang hindi tayo pagpapalain ng Diyos, kundi susumpain pa niya tayo. Tiyak na madadamay tayo sa mabibigat na mga nangyayari ngayon sa mundo. Kapag nabuhay tayo sa kasamaan at katiwalian, susumpain tayo ng Diyos kapag ang pagbibigay lugod ay iniukol natin sa tao sa halip na sa Kanya, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya, mga mahal na kapatid, matatag tayong magpasya ngayon na anuman ang mangyari pa sa ating buhay, ay hindi tayo hihiwalay sa pagsunod sa Diyos. At siya lamang ang ating pagtitiwalaan at paglalagakan ng ating pag-asa, anuman ang mangyari. Ipangako natin sa Diyos na hindi tayo papayag na madaya ng mga maling aral o mga aral na hindi sinuro ng sugo. Buong tiyaga natin ihintayin ang pagsasaayos ng Diyos sa Iglesia ni Cristo. Higit sa lahat, buong tiyaga natin ihintayin ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo upang ipagkaloob sa atin ang gantimpala ng ating mga paglilingkod. Ano pa ang tagubili ng Diyos? Lalo na sa mga magulang upang magpatuloy ang kanyang pagpapala at mananatili siyang kasama natin. Sa Deuteronomio 11:18 hanggang 21, ang sabi ng Biblia, itanim nga ninyo ang mga utos na ito sa inyong mga puso't kaluluwa. Katapos, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Gaano pong pagsisikap ang dapat natin gawin sa pagtuturo sa mga anak? Ang sabi, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at sarangkahan upang kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako ng Panginoon. Ano lamang po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Dapat pong magturo ang mga magulang sa mga anak sa lahat ng panahon, sa bawat pagkakataon. Ito pong isa sa mga natutunan natin noon sa kapatid na Eranio Manalo, na iniwan nilang nakatatak sa ating mga puso. Ang pagtuturo at paggabay ng mga magulang sa mga anak. Madalas nilang sabihin noon, lalo na kapag nagbabayubay na sila sa bawat pagsambang kanilang pinangangasiwaan, na bawat sambahayang Iglesia ni Cristo ay makarating sa uring ganap sa pagsunod sa Diyos. Sapagkat ito ang maghahatid sa ating lahat sa piling ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa panig po ng mga magulang, huwag tayong magsasawa sa pagtuturo at paggabay sa ating mga anak, maging sa mga apo. Ngayon, higit kailanman, ay lalo nilang kailangan ang ating matyagang pagtuturo sa kanila upang huwag silang maagaw ng masamang sanlibutan. Sa panig naman ng mga kabataan, ang pagsambang pagpapasalamat natin ito sa Diyos ay maging makabuluhan nawa sa paraan lubos ninyong itali ang inyong mga sarili sa pagsunod sa lahat ng mga kautusan ng Diyos. Lahat tayo ay magkaisang lubos
na anuman ang mangyari ay mananatili tayong matatag sa pagsunod sa Kanya. Kung sakali po sa unahan ng ating paglalakbay ay makasagupan pa tayo ng mabibigat pang mga pagsubok ng pananampalataya, ano po ang dapat na maging pananalig natin? Katulad po ng pananalig ni David. Ang sabi niya, naniniwala ako bago ako mamatay, kabutihan ng Panginoon ay aking masasaksihan. Sa Panginoon tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Sa Panginoon tayo magtiwala. Mga kapatid, hindi natin alam kung ano pa ang mangyayari sa unahan ng ating paglalakbay. Ang alam po natin, habang papalapit ang araw ng kawakasan, bibigat pang lalo ang pagdadala ng buhay sa daigdig. Paano natin patutunayan sa Diyos ang ating katapatan? Ano man ang dumating pa sa ating buhay? Ang sabi ng tapat na lingkod ng Diyos, sa Panginoon tayo magtiwala. Manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Sa Panginoon tayo magtiwala. Paano natin ito patutunayan? Hindi magbabago ang ating paninindigan na ang Diyos lamang ang ating paglilingkuran. Siya lamang ang sasambahin at susundin sa buong panahon ng ating buhay. Ano man ang mangyari. At bilang pagwakas, ano ang dapat nating ipangako sa Diyos ngayon sa ating pagpapasalamat? Sa Jonas 2:4 at 9, ipangako natin sa Diyos na may pagsumpa ang ipinahayag ni Jonas. Nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Sa makatid si Jonas ay katulad po ng kalagayan natin ngayong nalayo sa templo. Hindi tayo makapasok sa gusaling sambahan o sa kapilya. Matagal-tagal na panahon na rin. Pagka sumasagi sa ating isip ang mga lumipas na panahon na tayo sumasamba sa Diyos sa loob ng kapilya, lalo na ang marami sa atin ay mga may tungkulin. Sa panahon ng pagsambay, tinutupad natin ang ating mga tungkulin. Nagdurugo ang ating mga puso. Minsan nasasabi rin natin sa ating sarili, kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo o ang kapilya? Pero ano ang dapat nating ipangako sa Diyos ngayon? Ganito man ang ating kalagayan, ipangako natin ang sinabi ni Jonas, ngunit magpapasalamat ako sa iyo sa aking mga awit. Ako'y maghahandog sa iyo. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa iyo. O Panginoon, tanging tagapagligtas. Maawa sana ang Ama. Muli niyang inapag sa atin kinaroroonan ang kanyang kapangyarihan. Muli niyang isugo sa ating mga tahanan ang banal niyang Espiritu upang iyakapin ang bawat isa para masmasan ang bawat pamilya. Pagpalain ang bawat sumasamba. Lingapin ang bawat nagpapasalamat sa Kanya. Maawa sana ang Ama na pakinggan ang ating pangako. Mangyari na ang mangyari. Dumating na ang dumating. Ngunit hindi tayo matitinag sa ating paninindigan. Magpapasalamat tayo sa ating Amang puspos ng pag-ibig at pagkalinga. Sumayo kayo mga kapatid at tayo'y mananalangin.
Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Salamat po. Hindi mo binigo ang aming pag-asa. Kanina pa sa pagsisimula ng aming pagtitipon, narito ka na, Ama. Ang toto'y nauna ka pa sa amin. Sabik na iniintay kami. Salamat ng marami. Hindi namin maipaliwanag ang kaligayang nararamdaman namin ngayon sapagkat narito ka, Ama. Pinalalakas mo kami. Binibigyan mo kami ng kaaliwan. Alam mo kailangan namin dito. Halika pa, Ama. Dalawin mo bawat sanglayan. Masmasan mo kami lahat. Pagpalain mo ang bawat pamilya. Narinig mo naming pangako sa iyo. Mangyari na ang mangyari. Pero hindi kami titigil sa mga pagsamba, sa mga pagpapasalamat. Ikaw lang aming Ama, ang aming susundin at bibigyan ng kasiyahan. Gagawin namin ang aming buwag makakaya. Kahit buong higpit pa ang naranasan namin ang pagpag-uusik. At kahit mahirapan pa kami, sinalay mo na kami sa hirap ng kalooban. Sinalay mo na kami sa mga pagluha. Mandit na kami, Ama, sa mga pagdaramdam. Ang malaga sa amin, nakikita namin at nararamdaman namin sa aming buhay. Kasama ka namin. Sapat ito, Ama. Sapat na makapiling ka naman para kami magpatuloy kahit ano pa ang mangyari. O Diyos! O Diyos! Marami pa kaming dapat na sabihin para magpasalamat sa iyo. Hindi matatapos ang panalangin ito kung iisa-isay namin ang lahat. Maawa ka na lang, Ama. Tanggapin mo ang aming pagpapasalamat. Tanggapin mo ang aming mga pagpupuri. At wala ka sanang iwan na hindi na tanggap ang iyong pagpapala. Maawa ka po. Lahat ng mga anak mo sumasamba at nagpapasalamat sa iyo ngayon. Ibuhos mo ang saganang pagpapalang spiritual sa amin. Lalahanin mo ang mga may sakit. Minsan pa, Ama, mag-himala ka sa buhay namin. Ganap mo pawiin ang karamdaman. Huwag po itong maging hadlang sa aming mga paglilingkod sa iyo. Nakuganisa namin, Ama, ang mga kapatid namin hanggang ngayon ay nagdaranas ng pag-uusig. Ang mga nagtatago, ang mga nasa kulungan, lalong-lalo na po ang naiwang pamilya ng kapatid na Heranio Manalo. Lalong-lalo na kapatid na Teddy. Alang-alang po sa kaarawan ng iyong iglesia. Alang-alang po
sa mahabang panahon ng pamamahala ng kapatid na Eranio Manalo. Alalahanin mo ang kapatid na Tenny na matagal na panahong naging kawaksi ng KRD sa pagmamahal at pagmamalasakit sa iglesia. Ang mga kapatid na dapat sana'y sumanaw ng mga naging puhunan nila sa kapakanan ng iglesia. Sila pa ngayon ang umuusig at nagpapahirap sa kanila. Ama, kailan mapakikinggan ang aming mga daig? Kailan mo sila bibigyan ng katarungan? Kailan mo sila sasakluluhan? Kailan mo palalayain ang kapatid na Angel at mga kasama niya? Hindi kami magsasawa sa aming mga pananalangin. Alang-alang po sa kapatid na Eranio Manalo. Alang-alang sa karaman ng iyong iglesia. Pakundanganan mo ang aming panalangin. Ibalik mo na ang katarungan at katwiran sa iyong iglesia. Ibalik mo na ang mga anak mo. Nagsipangalat dahil sa pag-uusig. Ibalik mo kami sa loob ng gusaling sambahan. Muli naming matapat ang aming mga tungkulin. Panginoong Jesus, maawa ka sa amin. Pagtsagaan mo na kami, Panginoon. Hanggang sa iyong pagbabalik. Huwag kang magsasama sa amin sa pag-alalay at sa pagpapalakad sa amin, sa panguna sa amin. Maawa ka, Panginoong Jesus. Isama mo kaming lahat sa iyong karya. Ama, tiwalang-tiwala po kami. Narinig mo ang aming mga panalangin. Tinanggap mo ang aming mga pagpapasalamat. Tinanggap namin ang pagpapalang espiritual. Pagpapatuloy kami sa pakikipagbaka alang-alang sa pananampalataya na lubos na sumasampalataya. Ikaw pa rin ang aming kasama. Pamalagiin kaming matibay na nakaugnay sa diwa at layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Happy anniversary po, mga kapatid. Sana po ay lalo tayong pagpakatatag sa ating kahalalan at lalong makita ng Diyos ang ating matibay na paninindigan sa panig niya, paglilingkod at pagsunod sa Kanya. Tatapos na po tayo. Magandang araw po at magandang gabi.